Hello guys, okay, so continuation lang tayo ng discussion natin regarding rectilinear motion. Okay, so situation 4 na tayo guys. So sabi dito, car A at a gasoline station stays there for 10 minutes after car B passes at an average speed of 40 miles per hour. So tinatanong is how long will it take car A moving at an average speed of 50 miles per hour to overtake car B, and then what is the total distance traveled by car A to overtake car B. So nangyari dito class, parang nagpaiwan si car A no for 10 minutes. So meaning to say after 10 minutes ahead na si car B at some distance sa kay car A. Pero mahabol niya naman yun guys kasi yung speed naman ni A is what? 50 miles per hour. So for any additional time t, there will be some time na mahahabol niya na si B. So yun yung hinahanap. So para mas ma-visualize natin to guys, let's say draw na lang tayo ng ng line. Okay? So let's say yan. So let's say for example, yung gasoline station is andi dito. So tawagin nating ano ba? Point 1 na lang guys. Okay lang ba yan? Point 1. So at point 1, andi dito si A, car A. At andi dito rin si car B. Okay? So let us just draw yung position ng mga cars natin after yung mga given na time. So meron tayong binigyan na first time, no? Time 1 na 10 minutes. So after 10 minutes, si A, ano doon pa rin siya. Okay, lagyan natin dito A. So ito yung lumalabas na time. Lagyan natin time 1 na 10 minutes. While si B, nag-travel na siya. So nandito na siya guys. Okay. Time 1. So 10 minutes. So si A, ando doon pa rin siya. Si B, nandun na siya. Somewhere distance, tawagin natin SB sub 1. No? Distance traveled ni B at time 1. Okay? Now, after 10 minutes, no, gusto nang humabol ni A. So, si A, nag-travel siya ng mas mabilis guys, no, para mahabol niya si B. So, let's say for example, doon siya napunta. Dito sa point na to. Andi dito na si A. And then yung time taken, tawagin natin T2. At hindi natin alam kung how much yan guys. Okay? So yung T2 na yan, syempre yan din yung time na ita-travel ni B from yung final position niya last time dito, papunta dun sa naabutan na siya ni A. Okay, andi dito na si B. So yung time taken dito is T2. Di rin natin alam. And then tawagin natin to as distance traveled ni B 2, no, using yung time 2. So, ito tawagin natin tong guys. SA2. Ito tawagin natin tong yung unang time niya. Yung unang time na 10 minutes, tawagin natin tong SA1. Okay? So, gets ba yung naging drawing natin guys? So, ulitin natin. So, at time, 10 minutes. Si SA1, ito yung na-travel niya. So, as you can see, syempre, sure tayo 0 to. No? So, andito na siya. So, after another additional time T2, so ito na yung tinravel niya, SA2, andito na siya sa dulo. While for B, now for time is equal to 10 minutes, so may na-travel siya. And then, after time is equal to T2, so may na-travel again siya. And then, at that point, na-overtake na ni A si B, no? Or naabutan niya na si B. So, tinatanong, how long will it take, no? Gaano katagal tong T2 na to para mahabol niya si B? So, lagyan natin guys ng Di ba constant naman guys all throughout? Tama ba? All throughout that the velocity ni A ay equal sa 50 miles per hour. While si B, no, all throughout, mula dito hanggang dun sa dulo,
that yung velocity ni B ay, kita ba yung sinusulat ko? Ayan, angat natin. Dito ay 40 miles per hour. Lipat ko nga guys. Okay, ayan. So now, bigyan lang natin ng relationship, no, yung mga distances, and then later on, use yung mga formula, no, for this type of motion. This one is, ano naman, constant velocity, no, so we will just be using yung v is equal to, distance over time. Okay? So what we can say is that from the figure, that yung SA2 ay equal saan? Equal yun sa SB1 plus SB2. Tama ba? From the figure, this distance, no, we can neglect na lang tong SA1 kasi nga 0 naman yan. So this distance is of course equal sa distance dito sa baba. So ito yung relationship, ganun lang kasimple. Eh, di ba sabi nga natin ang distance ay masosolve gamit ito. So that distance is equal to BT. So ito magiging what? VA times T2. Tama? Ito magiging what guys? VV times T1. Ito magiging VB times T2. Since all motions are under constant velocity. So BT lang lahat yan. Definitely, pwede na tayo mag-direct sub. So 50. So dito, gusto mo convert mo ulit, 'di ba? Naka to, miles per hour. So convert natin. T2 is in hours, no? Gawin natin in hours. So ito magiging what? 40. Tapos yung T1, 'di ba, 10 minutes. So gawin natin in hours. So 10 over 60. And then plus another 40 tapos T2. Okay, so definitely, mas-solve natin dito yung T2 ay naka-hours, no? Kasi convert mo pa eh. Pero actually, pwede namang naka-minutes na lang lahat yan, no? Minutes. Kasi ito dapat to 10 minutes na lang. Ito, naka-minutes, no? Pero baka gusto mo yung ganyan. O, ilan yung T2 in hours, guys? Okay, so sagot is 0.6666 or 0.0 or 0.667. Gawin natin in minutes, no? Nagpahirap pa tayo, guys. So that is what? 40 minutes. So ito yung sagot. Kasi I think yung required value is naka in minutes. Which is this one nga, no? Naka minutes. Tama ba? So dapat ito naka minutes na lang sana kanina. Ito naka 10 minutes na lang, hindi mo na kinonvert. So para rekta ito yung mas-solve natin. Okay? Pero anyways, ayan, yun na yung tamang sagot. So another thing is what? What is the total distance traveled by car A? So what is that? Itong SA2. So just simply plug in, no, for SA2, that is VA times T2 na equal sa 50 miles per hour. So in this case, ito na yung required na i-convert, no? Kasi hindi naman natin maka-cancel yung yung kapag nakapag minutes, no? So dapat ito na convert na to sa hours. So 40 over 60 hours na para ma-cancel natin yung hours. So SA2 in miles is how much, guys? So that one is 33.33 miles. Okay, so ito yung sagot natin. So madali lang, guys. Ayan. So correct. So nagets ba yung naging representation natin, guys? So ang mahalaga lang dito, no, sa mga ganitong type ng problem, no, if you're dealing with two moving bodies na, so dapat ma-define mo yung position niya at the given certain time, t. No? Kapag may binigay na ganitong time, so dapat ma-define mo yung location niya.
at that time. Okay, and then use na lang yung relationship ng distances, and then later on, gamitin yung three equations, no, for constant acceleration, kung sino man yung pwede. Okay, so yan, let us proceed. I think this one is the last problem, no, for this topic, and then after this one, mag-proceed na tayo sa free falling bodies, no, which is another application lang din naman yun ng rectilinear motion with constant acceleration. So, kunin muna natin itong problem na to, guys. So, ito medyo mahirap to kasi mahaba yung discussion. Pero let's try to simplify this one, no, using yung ganitong analysis, yung nagdo-drawing. Okay. So, start tayo number 10. So, sabi dito, guys, car B is traveling a distance D ahead of car A. Both cars are traveling at 60 feet per second when the driver of B suddenly applies the brake, okay, causing his car to decelerate at 12 feet per second squared. It takes the driver of car A 0.75 seconds to react. So this is the normal reaction time for drivers. When he applies his brake, he decelerates at 15 feet per second squared. Determine the minimum distance D between the cars so as to avoid collision. So, nagets nyo ba yun, guys? So, nauuna daw si B ng distance D. So, let's try to draw that one, no? Say, for example, ito, initial point ni A. Dalhin natin dito. So, si B, andi dito siya. Let's say, for example, ito yung si B, no? Ito yung distance D. So, drawing natin yung mga cars, initial position. So, ito si A, andi dito si B. Okay? Initially, they are both traveling at the same speed, no? Velocity ni B at this point ay equal saan, guys? 60 feet per second. While dito, velocity ni A at this position is the same, no? 60 feet per second. Tama ba? And then, anong nangyari, guys? Naunang nag-brake si B, no? So, si B daw, nag-apply siya ng brake, and then he decelerates with a deceleration of 12 feet per second squared. So, bumabagal siya, guys, no? So, ang tendency, ganito kasi yon. Kung na-maintain lang nila yung velocity nila, no, na the same na 60 feet per second, walang magiging problema. At any time t, yung distance d, the same, hindi magbabago. Kasi the same yung velocity nila eh, no? Walang magiging change do sa distance nila. Eh, ang nangyari, si B daw, nag-decelerate siya, bumabagal siya. So, meaning to say, habang si A is mabilis na nag-travel from his initial point papunta sa right, so si B, papunta rin naman siya sa right, pero bumabagal siya. So, meaning to say, lumiliit yung distance between them until such time na maabutan ni A si B. So, magkakaroon ng collision kasi nasa likod si A eh, nasa harapan si B. So, nagde-decelerate siya, so lagay natin yon ng 12 feet per second. Tapos, it takes daw car A, no, bago niya mapansin na bumabagal na si B, umabot pa ng 0.75 seconds para makapag-react siya. Anong ibig sabihin nun, guys? Ibig sabihin nun, during that time, no, 0.75 seconds, hindi pa siya nagde-decelerate. Nagta-travel ba siya at the constant speed of 60 feet per second? Okay? Gets ba yun? So, sa loob ng 0.75 seconds, hindi pa siya nagbe-brake, no? Still, yung velocity niya is 60 feet per second. While si B, bumabagal na. So, ibig sabihin, lumiliit na yung distance sa kanilang dalawa, no? At that time. So, after that, saka lang siya nag-decelerate. Of course, dapat mas malaki, no? 15 feet per second squared. Ayan. Okay. So, yan, nilakihan niya kasi syempre nga, no, nakikita niya na lumiliit na yung distance between them. So, kailangan mas mag-apply siya ng extra effort, no, para hindi niya mabunggo si B. So, decision naman niya yun, guys, no. So, anyways, let us just draw, no, yung time interval na yon na 0.75 seconds. So, si B,
Nandito na siya. Say for example, nandiyan na siya, no? So, ito na yung tawagin nating time 1 na 0.75 seconds. While si A, so 0.75 seconds, let's say for example, assume na lang natin andito pa siya. Of course, dapat nasa likod pa siya ni B. No, ayan. So, ito na si A. Right? So, tawagin natin tong T1 na 0.75 seconds. So, of course, ang magiging scenario dito is that yung velocity ni A at this position is still 60 feet per second. Okay? So, in this one, yung velocity ni B, tawagin natin itong at point 1, no? Ay hindi na 60, no? Kasi nga bumabagal na siya, no? At this distance, no? Nagde-decelerate na siya kasi dito. So, tawagin natin itong A1 na -12. Okay? So, nagde-decelerate na kasi siya dyan. So, therefore, pagpunta niya dito sa point na to, mabagal na siya. No? Mas mababa na sa 60. Pero hindi ko nalalagay, guys. No? Pero, ito na lang. Basta sure tayo, less than 60 yan. Okay? So, palitan ko nga ito ng pula. Ayan. So, nauuna pa si B kaysa kay A, ano? So, therefore, ang mangyari kasi, kung si A, no, kung mag-travel pa rin siya at constant speed na 60, ay bubungguin niya na yan, no, si B. No, there will be some time na pag naabutan niya si B, dahil mas mabilis pa siya kaysa kay B, bubungguin niya. Okay, sure naman yan guys, maaabutan niya. So, let's say for example, yung nung naabutan niya, ganito yung nangyari. No, si B, nag-travel ulit siya. So, at certain time t, let's say for example, andito na si B. No, itatawagin natin itong T2 at hindi natin to alam. Okay? Tapos si A, ganun din. Nag-travel din siya the same time. Tapos naabutan niya na si B. Tawagin natin itong T2. Hindi natin alam. Okay? So, balikan ko yung sinasabi ko guys, no? Na kapag si A, okay? Lagay nga natin dito, di ba si B, magkakaroon kasi ito ng final velocity. Tawagin na lang natin ng BF final. No? Ito na yung pinaka-final velocity niya at this position. While si A, adjust nga natin konti ito. Yan, para pantay sila. So, dito, meron din siyang velocity ni A. Final. Pinaka-final niya. So, anong nangyari kasi, ganito. Kung hindi siya magde-decelerate dyan, no? At constant speed pa rin yung pinairal niya, di ba ito bumababa na to class? Mas mababa na sa 60. So, ang tendency ay bubungguin ni A si B. Tama ba? Bubungguin niya at the time na magmi-meet sila. So, definitely, kailangan niya talaga mag-decelerate, guys, no? Kailangan niya mabagal. At yun nga yung nangyari dito, na nag-decelerate siya at after 0.75 seconds, saka lang siya nag-decelerate ng how much, guys? Ayan, no? 15 feet per second squared. So, at this time, meron na tong deceleration na tawagin nating deceleration ni A na lang na -15 meters per second squared. So, dito tawagin ko na lang itong deceleration ni B. Tapos dito, ganun pa rin naman, di ba? Nagde-decelerate pa rin siya dito ng 12 feet per second squared. So, nagigets ba? So, at time 1, nagde-decelerate na siya. So, at additional time T2, ganun pa rin, no? -12 pa rin yung deceleration niya. Okay, tawagin na natin AB. Ito AA. Okay? So, meaning to say, kung magbabagal siya, magkakaroon siya syempre ng bagong velocity dito. No? Pagdating niya dito na nag-meet na sila, no? Magpapantay na sila. Ayan, pantay na sila. So, magkakaroon siya ng bagong velocity dito.
Okay? Ngayon, ano ang required velocity ni A kapag naabot niya na si B? No, kapag nagpantay na sila. Ano yung dapat na velocity ni A para ma-avoid ang collision? So, kanina, di ba, diniscuss natin, kapag si A ay mas mabilis pa nung inaabutan niya si B, bubungguin niya yun, guys. No? Bubungguin niya. So, yun yung kailangan nating mapigilan, no? Ma-prevent na mabunggo niya. So, therefore, ano dapat mangyari kapag sa posisyon na nagpantay na sila? Ano dapat yung velocity ni A? Or ano yung relationship ng velocity ni A kay B? Dapat ba, guys, 0? So, pwede naman yun, guys. No? At the moment na mag-meet sila, 0. Kaso, hindi naman limited sa pagiging 0 kasi yung velocity. Pwede pa kasi silang mag-travel at certain distance pa, no? Gets ba yun, guys? Yung sinasabi ko. Actually, ganito na lang. Para mas maging simple, dapat kapag na-meet na ni A si B, dapat ang velocity nilang dalawa ay parehas. Okay? Hindi necessary na 0 kasi nga hindi tayo limited sa ganong condition, no? Pero ito yung dapat na mangyari. Ang dapat na mangyari, dapat yung velocity nilang dalawa at the moment na nagkita sila. Okay? Ay, ano yan? Nalilito na ako sa ayan, no? Dapat ang velocity nilang dalawa at the moment na magkita sila ay parehas, no? Kasi kung parehas sila at the moment na mag-meet sila, o di walang collision na mangyayari. Kasi after that time, no, after this time, since si A ay nagde-decelerate ng mas mabilis compared dito, no, ito 12 lang, no? Ito 15 meters per second yung deceleration niya. So ibig sabihin after that time na maabutan ni A si B, no, at that time same sila ng velocity. So after that, mauuna na ulit si B. Nagets mo ba? After this position, mauuna na ulit si B kay A kasi si A at this point mabilis siyang bumabagal eh, 'di ba? 15 meters per second yung pagbagal niya dito, 12. So at this position nung nag-same sila ng velocity, so anytime after that mauuna na ulit si B kay A. So walang collision mangyayari. So this one is the exact na kailangan nating ma-satisfy na at that point dapat same sila ng velocity, no? So kung magsi-0, edi okay lang kasi kung 0 equals 0. So tama pa rin yung equation. Pero sabi ko nga, hindi tayo limited sa pagiging 0. Basta dapat at that point same sila ng velocity. Okay? So nagets na ba yun, guys? So what we can do is to ganun pa rin solution natin, no? Provide a relationship between the distances traveled by the two bodies. So, tawagin natin to as, eto na lang. So, ito tawagin natin, ito yung first time. Tawagin natin SB1. Ito tawagin natin SB2. Okay? So, for A naman, so ito yung first 0.75 seconds. So, tawagin natin to as SA1. And then, ito is SA2. So, what is now the relationship between the distances traveled, guys? So, as you can see from the figure, that D plus SB1 plus SB2 ay equal saan, guys? Ay equal sa SA1 plus SA2. So, ito yung first relationship natin, no? D plus SB1 plus SB2 ay equal lang sa ito, SA1 plus SA2. Okay? Now, we can simplify this one further kasi kung titingnan mo tong SB1 saka SB2, anong motions ba yung ano dito, nangyayari dito, guys? Magkaiba ba yung motion dito sa first segment, sa second segment, or the same lang, guys? No? Kasi paghihiwalay lang naman natin yan kung magkaiba ng motion. No? Kasi dito, for the first segment, nagde-decelerate siya ng 12 feet per second squared. So, sa next segment, ganun pa rin.
So, pwede ba guys, ang gagawin ko, iisahin ko na lang to. So, instead na dalawa, kasi hahaba yung solution. So, gagawin ko na lang, ito na lang yung total SB. Okay. Kasi isang type lang ng motion, yung nangyari. So, sa SA, hindi natin magagawa yan kasi later on di-discuss ko. So, ito, tawagin ko na lang siyang SB. Na ang total time from, ito yung magiging initial, tapos ito yung magiging final. Ang total time dito ay ilan guys? E di 0.75 plus T2. Tama ba? Ito na yung total time. Tapos, ano pa? Yung acceleration ni B, hindi nga magbabago na negative 12. Okay? Para isang sulatan na lang to na magiging ano na lang to. SB na lang siya guys. So, ito na. Punta na tayo kay SA. So, ito, hindi natin pwedeng gawing isang SA na lang. Bakit? Kasi magkaiba yung motion sa first segment sa next segment. So, sa first segment, dito, ano to constant velocity, no? Walang change sa motion, no? Diba? Ano, 60, 60. So, dito, constant velocity. Okay, so yung gagamitin natin dito is what? Yung distance is equal to Vt. Ganun lang siya kasimple. But for the next time t2, no, yung additional time t2, nagbago na. Kasi dito may involved ng acceleration. So yung gagamitin natin dito is what? Yung s is equal to bot plus 1/2 at squared. So hindi natin siya pwedeng pagsamahin. So gets ba yun guys? Gets ba? So I think pwede nang irekta natin dito isulat. So d plus, how do we write yung SB? So yung SB, masosolve natin to using this equation, no? Kasi nga may involved na acceleration. Okay lang? So pwede ba rekta ko na guys? So yung SB is equal to, sige nga, lagay muna nga natin. V initial. Hindi, sige guys, ano natin to? Sulat na natin to ng rekta. So for SB, dito ko na nalagay. So magiging VOT plus 1/2 at squared yung gagamitin natin. Kasi nga may involved na acceleration. Okay, so write lang natin dito yung sa baba. So initial is what? 60. And then yung total time niya, ilan guys? Diba ito? Ito yung total time niya guys. So 0.75 plus T2. So lagyan natin 0.75 plus T2. So VOT plus 1/2. Acceleration is negative 12. And then yung time is still yun pa rin. 0.75 plus T2 squared. Okay lang guys? Okay ba yun? And then, doon na tayo. No? So, equals. So, SA1. So, how do we solve SA1? Itong distance traveled from this position papunta dito. So, constant velocity. Ito gagamitin, no? S is equal to Vt. Okay? So, velocity is what? 60. Ilan yung T, guys? Ilan yung T? Ilan itong gagamitin? E di ito, yung time taken para ma-travel yun. No? 0.75. So, 60 times 0.75. Okay? And then, plus. Okay natin ito. Kita ba yung susulat ko? Kita. So, SA2. So, paano makuha itong distance na to? No? From this position papunta dun sa final point niya. Eh, may acceleration na dito. So, ito nga yung gagamitin natin. Okay? So, ito yung initial niya. Ito yung final niya. So, initial is what? 60. O, ano yung time taken? Anong T gagamitin dito, guys? Eh, di itong time lang na to, yung T2, di ba? So, 60. So, VOT. So, 60 T2. Then, plus 1/2. So, angat ko konti. So, VOT plus 1/2. A is what? Negative 15. And then, T2 squared. Okay? So, buo na yung equation natin, I think.
So what you can see is an equation involving two unknowns, no? Unknown ang D, which ito talaga yung hinahanap, and then another unknown yung T2. Okay? So, two unknowns pa yan. So, that's why mahalaga tong ginawa nating last relationship na dapat yung final velocities nila ay dapat equal. No? Final meaning at that point na magmi-meet sila, equal ang velocity. So, ito yung gagamitin natin to solve at least yung, or provide at least one equation para two equations to unknowns tayo. Okay? So, iwan lang muna natin yan, guys. So, lagyan natin to. Final velocity. Final velocity. So, how do we solve yung final velocity? So, para dito, sa B, ang gagamitin nating analysis is, ito yung initial niya, kasi ito yung final niya. Okay, kasi dito nangyari yung deceleration. Okay lang? So, lumalabas, para ma-provide natin tong final velocity, anong formula ng equation for constant acceleration yung gagamitin? That the final ay equal sa initial squared plus 2as. Okay? So, dyan na muna yan. So, ito yung gagamitin natin guys na relationship, no? Para ma-solve or makakreate tayo ng equation. Wag na yan guys, no? Wala pa tayong makuha ng time dyan guys eh. So, dito tayo sa isa. Yung mas simple. Yung final ay equal sa initial plus 80. As simple as that. Okay? So, yan na lang. Para meron tayong makuha ang relationship, no? In terms of time t. So, kung ito yung gagamitin nating initial, at ito yung gagamitin nating final, so therefore, ang time involved for B ay yung total time na 0.75 plus T2. Okay lang? So, pag nilagay natin to, B final ay equal sa initial na 60 plus negative 12, tapos yung total time na 0.75 plus T2. Okay lang? So, nag-start tayo sa pinaka-umpisa niya. Tapos, ito yung total time na tinravel niya, no? From, tigit natin yung figure na to. So, ito yung initial, yung total time, 0.75 plus T2 bago siya makapunta dun sa final position niya. Okay, so that's why ito yung naging formula natin. While for final velocity ni A, so ito na lang yung i-analyze natin dun guys. Kasi dito lang naman siya nagkaroon ng change of motion. So, ito yung magiging initial natin. Tapos, ito yung magiging final. So, at this point, initial velocity is 60. Tapos, yung time taken lang para ma-travel to is how much? Ito lang guys, T2. Gets ba? So, lagay natin. Yung final velocity ni A ay equal sa initial niya. Ito yung initial niya guys ha. Ito yung tinitingnan natin initial para sa equation. Initial plus 80. Acceleration is negative 15. Tapos yung time na yon is T2 lang. Okay? So, ayan. Palit na natin yan dito guys. So, magiging ano to? Copy ko to. Ito ay equal sa dito. So, as you can see, ang tanging unknown lang sa equation na to ay ang T2. So, makukuha pala natin yung time T2 kung saan mag-i-equal yung velocity nila. So, at what time ba sila magpapantayan ng velocity? So, ayan. At T2 is equal to 3 seconds. Okay? Pero hindi yan yung hinahanap. Meaning to say, after 3 seconds, no? Ayan, after 3 seconds, pantay na yung velocity nila. So, another thing na kailangan natin i-satisfy is this one nga. No? So, therefore, mahanap na natin yung distance D para at that time, same sila ng position, same sila ng velocity.
So, just simply plug in dito guys yung 3 seconds. So, pwede mo tong, I think, i-simplify. Mag-cancel-cancel ka dyan. So, ano ba yung pwede natin tanggalin dito guys? I think, ito pwede natin itong tanggalin, no? Para lang umiksi yung solution. So, 60 times 0.75. So, magka-cancel yan dito. So, itong 60 times T2, ito rin yun guys, oh, 60 T2. Cancel. So, matitira na lang yung eto. So, pwede na yun guys. Palitan mo to guys ng ito ng 3. Ito, palitan mo to ng 3. Okay, so ikaw nang bahala dyan guys. Ilan ang lalabas na required distance dito to avoid collision? Okay, so lumabas sa calculator ko, this one must be 16.875 and then the unit is in feet. So ito yung required distance, no, para ma-avoid yung collision. So sana na-guess nyo guys yung mahaba nating discussion and then yung sagot, no, 16.9 feet. Okay, so sana na-gets nyo. From the figure, from this equation, relationship ng mga distances, and then to this one, relationship ng mga final velocity, and then how do we arrive with this equation, no, para ma-relate yung velocities in terms of time t. Makuha natin yung t2. Okay, so yun guys, sana gets, sana makahinga. So, sige guys, end na lang pala natin tong video na to, no? So, on our next video na lang natin i-continue yung discussion with regards sa sinasabi ko kanina nga na free falling bodies na dapat i-discuss natin today. Pero dahil medyo naging mahaba yung discussion natin at gusto ko ma-absorb muna ito fully na bago tayo mag-proceed sa next topic natin. So, yun lang guys. So, thank you guys for watching. So, sana nag-gets ninyo. And then, see you on our next video. And God bless guys.